Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Ito po ang DZRH, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ating oras, 9 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Magandang maulang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ngayon ng Lunes, July 14 at ngayon ay bisperas ng ika-86 na taong anibersaryo ng DZRH. Kamusta ho kayo sa lahat ng mga nakatutok sa atin via 666 kHz sa Metro at Mega Manila, gayon din ho sa 18 relay stations ng DZRH mula Luzon, Visayas at Mindanao. Humahabol sila kay Deo Macalma, pero inyo ho munang makakasama ng ilang saglit dito sa programa. Ito po si Yuel Reyes sa ngalan nila kay Mayor Deo Macalma. Marami hong napatanong kaninang umaga kung may pasok ba. Oho, yan naman sabi ng Pag-asa, yan ay thunderstorm advisory lang na tumatagal lang ng 2 hanggang 3 oras. Kaya anong mga lugar ho yan? Kanina alas 6:25 ng umaga inilabas ang thunderstorm advisory. At ngayon maaaring makaasa na tayo ng magandang panahon. Pero yan ho'y inilabas dito sa Metro Manila, bahagi rin ng Quezon Province, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Kaya kung maulan-ulan pa ho sa inyong mga lugar, yan ho walang bagyo. Sabi nga ni Pag-asa weather forecaster Veronica Torres kaninang umaga, walang bagyo at yan ay localized thunderstorm lamang. Marami ho tayong binabantayang mga balita. Yan ho ay hihimayin sa atin maya-maya nila kay Mayor Deo Macalma. Pero ngayon, dako muna tayo sa labas ng ating himpilan dahil merong Lunes na Lunes may pinagbabaril na chairman dyan ho sa bayan ng Laur, Nueva Ecija. Alamin natin ang detalye, RH25, Grace Ansano. Grace. Yes, Yuel, patay nga itong barangay chairman ng barangay sa San Isidro sa bayan ng Laur, Nueva Ecija. Ito'y matapos nga na pagbabarilin si Kapitan Cesar Asuncion pasado alas 9 kagabi. Batay sa report, kagagaling lamang ni Kapitan sa isang lamay na kanyang kabarangay. Habang papauwi na sana ito nang biglang sumulpot at tambangan nga ito ng riding in tandem. Ang isang motorsiklo nasakay ang 2 katao kung saan, batay pa rin sa initial na report, tinamaan sa balikat at sa ulo ang naturang biktima. Sa ngayon, hustisya ang sigaw ng pamilya habang nagpapatuloy naman ang investigasyon ng PNP sa atas na rin ni Colonel Cheryl Bruno, ang Provincial Director ng PNP sa Nueva Ecija. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una
sa Pilipino. Maraming salamat, RH25 Grace Sansano. Si Joe Taro. Damdamin Bayan. Oras ho natin, alas 8:14. Makakasama na ho natin si Lakay Mayor Deo Macalma sa ilang saglito. Marami ho tayong mga binabantayang balita. Pati yung hinahanap ninyong balita, matatalakayan mamaya ni Lakay Mayor Deo Macalma. Nag-uunat-unat lang saglit at nagbabrush up ng buhok, naglalagay pa ng pamada. Oras ho natin, alas 8:14 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Heart Station. Kasama ang nag-iisang Lakay Deo Macalma at Sister L, Elaine Apid. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Yoel. Ayan, okay music mo, ha? Get Back Jojo. Beatles, ha? Ayan, pinaalala mo tuloy si dating Vice President Jojo Binay. Mayor Nancy Binay. Anyari, ha? Ano ba tagal nangyari kay VP Jojo Binay? Monday, so good to me. Monday morning. When it rains, it's traffic. Anyway, Monday mga kuyang mga ateng. Abay, chill lang. Back to work, ha? Pero Maltese National nga ba si Defense Secretary Gibo Chodoro? Abay, malupit ito, ha? Matindi ito, ha? Ayan, abay, yung ating bubit, pinadalan tayo ng kopya nung, saan na ako itong, kopya ng Maltese passport ni Defense Secretary Gibo Chodoro, ha? Abay, sa bagay, ito ay pa-expire na next year, ha? Ayan, matagal na pala yung Maltese passport ni Secretary Gibo, ha? Ibig sabihin, kung may Maltese passport siya, ha? From Malta, abay, ibig sabihin niya, mahibigan national siya ng Malta, ha? Aba, itong Malta po, mahibigan, part ng European Union, maliit na bansa. At ito po yung bansa na pinupuntahan ng yung mga rogue businessmen ba? Yung mga sabi ng report, maraming Russian businessmen, meron pang Saudi prince, ha? Na kumuha rin ng Maltese passport. Bawar mo ako ng Maltese passport kasi may naging kampanya po ang Malta Mabigan para kumita. Abay, nag-offer sila ng golden passport ba ang tawag nila doon? Magbabayad ka ng 600,000 euros, ha? Abay, kahit online lang, ayan, bibigyan ka na ng passport, ayan, magiging dual citizen ka na sa Malta. Malta, ayan, at dito'y parang nagiging Bahamas na rin yata ito. Ito yung mga taguan ng pera, ayan, ito po mahabigan yung bansang pwede kang pumunta dyan, magdala ng pera, ayan. At pagka Maltese national ka, parang US passport yata ito na pagka kahit anong bansa ang puntahan mo, di na kailangan ng visa. Yung nga lang, ayan, dahil dun sa, pwede ba natin gawin dito rin yan? Abay, 600,000 euros, time is 66 mga kuya, ha? Ayan, almost, hindi man 40 million, 4 million na pesos ang katumba siguro niyan, ayan. Anyway, yung sabi po, yung passport ni Secretary Gibo ay kinuha noong December 22, 2016. Abay, 10 years pala ito at ito ay mag-expire sa December 22, 2026. Ayan. Pero ang tanong po dito, mahibigan, ay, andyan pala si Direktora Balazon, ha?
napaka-sensitive po ang posisyon ni Secretary Gibo, Defense Secretary, ha? Involved, hawak niya ang national security, ha? Ang tanong saan ang loyalty nito? Ayan, sa Pilipinas ba o sa Malta? For convenience lang ba yun? Ayun, may babalikan natin yan. Nasa ating liyan si Director Mario Balazon. Siya po ang spokesperson ng mga mangisda sa Taal Lake Aquaculture Alliance Incorporated. Kasi nagre-reklamo na po yung mga mangisda natin sa Taal. Abay, wala na yatang gustong pumalaot dahil binabarat na presyo, bagsak presyo na ang tawilis ngayon. Abay, tama ba yung 250 dati per kilo ay 100 pesos na lang? Director Mario Balazon, sir, magandang umaga po sa inyo, Director. Magandang umaga po, Sir Deo. Ayan, Director naman po, Director, Engineer. So, kumusta po ang mga mangingisda natin dyan sa Taal? Talaga bang humina na po ang kita nila dahil nga po dito sa issue ng pagtatapon daw po ng bangkay ng mga missing sabungeros dyan po sa Lawa? Sa ngayon po ay talagang merong konting epekto po. Kasi nga po, yun nga po, hindi po maalis natin sa ating mga kababayan na mag-isip. Pero kagaya po ng aking mga sinasabi sa mga nakakaraang interview sa akin, ang Taal Lake po ay 24,000 hectares ang luwang. At ang occupy lang po ng aquaculture ay 400 hectares. At yun pong pinaghahanapan ng namatay ay napakaliit lang pong lugar. Baka wala pa pong ang area niya, wala pang 3 to 5 hectares. So you can imagine yung liit lang po ng pinaghahanapan. Ayun. Pero ibig kong sabihin po, sabi niyo maliit lang ang kasi ang tinitira natin dito, yung epekto po sa kabuhayan ng ating mga kababayan diyan, lalo ang mga mangisda. So sa inyong pagtingin po konti lang, hindi naman masyadong apektado, Engineer. Ang medyo malaki po ang epekto, ito pong tawilis kasi po ngayon po ay panahon ng panghuhuli ng tawilis. So ngayon, yun po ang isa, yun po ang medyo malaki ang epekto sa kanila. Magkano na po ang noon po, magkano kada kilo ang tawilis at ngayon po magkano ngayon? Hindi ko ako particular sa tawilis kasi po ang aming kuwan, ako po ay director ng pong nagpapalaki ng tilapia at ng bangus. Tilapia at bangus. Ang tawilis yata ay meron pong bumababa pa ng 100 pesos per kilo. Yung nga po ang report from 250 naging 100 per kilo ngayon. Yung bangus po at saka tilapia, magkano po ang presyo ngayon? Malaki ba ang bagsak ng presyo? Hindi naman ho. Ang tilapia sa kasalukuyan po stable pa rin naman ho ang presyo, although medyo bumaba po ang demand. At po sa mga panahong are, ito ngayon kasi meron po namang kuwan na yun nga po yung isda sa wild ngayon ay open fishing din. So isa po ito sa kalaban din ng isda namin. Although hindi po may aalis kasi po yun nga po sa ating mga kasamahan sa media na pag sinabing sabungero sa Taal Lake ay ang nakapokus ay sa picture ay ang fish cage kasama. So at saka yung pong notion na pinatay sa palaisdaan, hindi po ganun. Kasi po ang amin po ay naka-cage sa mga isda namin. Paano po gagawin nila yun doon? Nasa malaot po, pinakamalapit po, mga 100 to 300 meters away from shoreline yung aming mga fish cages. Ayan, pero yung mga fish pen po natin, may mga nangingisda rin naman sa labas ng mga fish pen, hindi po ba? Meron po, pero yun po, fish cages po, wala pong fish pen dito, fish cages. Po, ito yung naka-float po ito. Ano bang pinag-iba ng fish pen at saka fish cage sa Engineer Balazon, sir? Para sa kalaman po ng kwan, yung pong fish pen ay nakatusok yung kawayan sa lupa. Sa ilalim. Mababa. Mababa. Ito pong aming fish cage ay nakatayo sa mga 50 to 100 meters ang lalim ng tubig. So yung pong aming lambat ay naka-float na nakalutang. 10 meters lang. So sa ibabaw lang ganun po. pala yun. Ang amin pong ipinakakain ay mga commercial feeds. At yung pong lalim ng sinasabing pinagtapunan kung yan po'y 30 meters, para po sa kaalaman na lahat, wala pong dissolved oxygen doon. Hindi po pwedeng mabuhay ang isda doon. Hindi po pwede silang kumain ng kahit ano doon. Ganun. Sila mag-stay doon. Ganun po ba? Ngayon lang namin nalaman niya na ang isda pala ay hindi pumapailalim ng todo. Hindi po. Lalo na po yung tilapia at ang bungos. Hindi po ganun sila. Kasi nga po, ito pong sa Taal Lake, hindi ko lang alam po, sa ibang body of waters, habang lumalalim po, bumabagsak ang DO, yung dissolved oxygen. So hindi po sila makakahinga doon. Ayan na. Pati daw po turismo, apektado na rin po sa Taal, Director Balazon, sir.
Sabi po, naririnig ko rin po pero hindi ko rin ho alam kung ano ang dahilan at bakit naman makaka-apekto. Kasi ang tourism ay yun po naman iikot lang dito sa island ng Volcano Island. Hindi naman po sila bumababa doon. Siguro nga po kasi nga na-presence ang mga Coast Guard kung ano-ano mga bali-balita. So definitely meron po talagang effect. Ayan, okay. So okay lang po, hindi naman masyadong apektado ang kita ng ating mga fisher folks dyan po sa Taal, Director Balason, sir. As I said po, ang apektado pong malaki ay yung pong mga maliliit na mga mangisda na nanguhuli po ng isda sa labas ng ating lawa. At bagamat po itong pong kami po sa aquaculture, yung pong nagpapalaki ay medyo kahit papaano po ay tinatamaan din po. Pero ang gagaya po ng ibang mga kalamidad, kami po ay bugbog ng bulkan, ng bagyong Christine, ng pandemic, at ito po, man-made, ay kami po ay nananawagan sa ating mga samahan, lalo po sa social media, na huwag naman pong sabihin na sa palaisdaan pinatayang hindi naman po makakatuhanan. Ayan. Para lang marinig yung kanilang balita ay sobrang po karga. Tulad po pati, isa po ba, idagdag ko, ang bulkan ay puputok. Hindi naman sinasabing phreatic explosion, hindi po sinasabing ko sasabog ang bulkan. So, yun po, maaari pong isa po ito sa nagiging dahilan kung bakit ang turismo dito sa amin ay bumaba. Ayan. Sinasabi nila na puputok ang bulkan, maaaring pumutok, pero base po doon sa sinasabi ng PhilBox, phreatic explosion, doon lang po, kung meron mang doon lang po sa mismong isla at hindi po katulad ng pagputok ng 2020. So yun po ang isang maaaring dahilan kung bakit po ang turismo ay medyo bumaba. Hindi lang po doon sa scare sa dito sa yung pag-dive, kundi po yun nga, yung pag sinasabing pagputok ng bulkan. Ayan, Engineer, mabutit na i-interview namin kayo. At least nagkakaroon po ng clarification na malinaw na hindi naman ganun po kalala, kalubha. Ayan, may epekto pero hindi naman matindi. Opo, sana nga kami matulungan sa pagpapalaganap ng ganitong balita na hindi po yun nga po, yung bulkan, sasabog, phreatic po, ayon sa PhilBox, doon lang po sa isla. Hindi po aabot sa kung ano po. Director Balason, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo. Thank you. Maraming salamat, Sir Deo, sa pagkakataon. Mga kaibigan, si Engineer Mario Balason, ang director at spokesperson ng mga mangisda sa Taal. Ayan. So, Taal Lake. So, medyo apektado po ang kanilang kabuhayan pero hindi naman masyado. Ayan. Konti lang daw. Ayan. At huwag masyadong palalahin ang sitwasyon. Daming bayan. Standby sa ating mga reports. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest, Miss Let, sa Malacanang? Abay, bibiyahe pala ang Pangulong Marcos sa sa US of A. Mukhang magkakape sila ni President Donald Trump sa White House. Ayan. Ano ba agenda? Yung bang 20% tariff sa ating mga produkto ine-export sa Amerika? O may kinalaman din sa security, EDCA, at syempre issue ng West Philippines? Daming bayan. Pero sandali lamang, rain or shine mga kuya mga ating, abay tuloy po ang pamigyan na ginaldo ng ating ninong ng bayan. Si Ninong Sherwin Alfaro, at siya ay nandyan ngayon sa may barangay Baclaran, Parañaque City. Abay, ang aga mo yata sa Baclaran ngayon na Sherwin, ha? Di ba dapat Miyerkules ka pa dyan? Nandyan sa may barangay Santa Rita, Parañaque City. And so this is Christmas. Ninong Sherwin sa ating DZRH Malakas Promo. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yung mga taga-Baclaran, nakita ba ang mobile unit ni Sherwin Alfaro? Takbuhin ka agad. At yan ay namimigay ng limpak-limpak na aginaldo, pera at vitamins, grocery items.
Ninong Sherwin, sino ang maswerte ngayong araw ng Lunes? Yes, Lakay Deo, dito nga sa Baclaran ay may isa pang best kept secret dahil doon sa mga deboto naman ng Santa Rita de Casa, andito yung kanilang simbahan. Lakay, ang alam lang kasi ng mga kababayan natin, ang Baclaran itahanan ng Our Lady of Perpetual Health. Yung Inangsak lolo, ika nga. Tuwing Miyerkules, Lakay. Pero dito sa may bahagi nitong Santa Rita, sa may Barangay Baclaran, natatagpuan naman yung Santa Rita de Casa Parish. Yan yung isa sa mga pinakamatandang simbahan, Lakay. Meron palang ganyan? Sa Baclaran. Yan, nandito sa may unahan ko lang yun, Lakay, pinakadulo nitong street na to. Yun yung tinutumbok nitong simbahan. Dahil dito sa Santa Rita Extension, Lakay, meron ditong buting-tingan na talaga namang tutok na tutok sa iyong programa. Kaso pumasok ako doon sa kanyang bahay, halos hindi na maabot ang signal ng cellphone, pero naka-YouTube siya. Aba! At tingnan nga niya, Lakay, na matagal na. Ano itong mga ginagawa ni Kuya? Ba't may mga nakasabit na hélice ng electric fan ba ito? Hélice ng barko o hélice ng aeroplano ito? Hélice, Lakay, na washing machine. Washing machine. Sa tagal niya na bumubuting-ting ng mga electric pan yan, halos kompleto yung kanyang stock ng supply na kung ano man kailangan nyo sa electric pan nyo, yan nandito nakasapit lang sa kanyang buting-tingan. Siguro mo, andito sa kanyang eskinita. Tatay, pangalan nyo po? Angelo Yap po. Si Tatay Angelo Yap. Tatay Angelo Yap, palagi kang nakatutok sa DZRH. Sa inyo, di nyo makalma. Diyan palagi nanonood sa inyo. Salamat, Kuya Angelo. Yan. Ganda lalaki ni Kuya. Kaya nga, pasalamat ako at mabigyan ako ng radyo. Dati kasi lalabas pa ako doon sa TV bago ako makagawa. Ay dito na pati sa labas mapapakinggan ng programa natin. Aba! Kanya kahilingan na mabigyan mo siya ng radyo dahil merong radyo ipinamimigay sila kay Deo. Eto, meron ka ng DZRH radio. Buksan mo na yan. Buksan mo yung likod. Yan. Ayan o. Aba! Oo, may echo. Ayan agad. DZRH na radyo. Yan, ano masasabi mo, Tatay? Maraming salamat. Hilaan nyo muna yan kasi hindi tayo matatapos. Echo yan. Ano sasabi mo? Ay, maraming salamat to, Kaliyo. Ay, wala po ano man. Salamat to. Yun ang pinakamatandang istasyon sa buong Pilipinas. Ayan, nasa Bicol pa ako, yan ang namin. Aba. Yung mga programa ni Cadile, yun, lahat na. Ayan, Oragon pala si Kuya, Bicolano. Bicolano ako, nagawa ko eh. Ayan. Wala yung Bicolana natin, Lakay, nasa Bicol. Maraming salamat to. Huwag muna ka magpasalamat dahil dadagdagan pa ng bukod sa mini component na yan, Kuya Angelo, bibigyan pa ng pera ni Sherwin. Maraming salamat to sa regalo nyo. Wala pong anuman. Makakapakinig ng programa nyo, bawat dumanot, bawat customer ko rito. Mapapakinggan na tayo. Ayan, ano bang ginagawa mo, Kuya? Electric fan ba ang ginagawa mo dyan? Washing machine. Electric fan, yun mga hanap buhay ko. Ayan. Baka nagpapagawa, Lakay, baka may nagpapagawa na dito ng electric fan. Pag pinindot, may lumalabas sa tunog ng radyo. May free wifi pa. Ay, bigyan mo rin ng aginaldo si Kuya Angelo Yap. Oo, dahil si Kuya Angelo ay masugid na nakikinig at nanonood sa DZRH. Eto, meron kang 1,000 pesos. Maraming salamat to. Maraming salamat. Ito, binigay na ako sa akin yung regalo niya. At hindi lang yan, dahil meron ka pang vitamin E para lalo kang sipagang bumuting-ting na mga buting-tingin. Electric fan. Okay. Maraming salamat to. At syempre meron pa kasama yan, DZRH Grocery. Yan para sa iyo, Tatay Angelo. Maraming salamat to. At syempre meron pang kasama din yan na DZRH na in-bag na bigat. At ang inyong t-shirt, papalitan na natin yan dahil panay mansa. May mga mansa na tulakay ng... May langis-langis na ng electric fan. Langis ng electric fan. Yan na, DZRH t-shirt para sa'yo. Okay. Ay, maraming salamat to sa lahat ng pagbigay nyo. Wala pong anuman, Kuya. Yan, ayuda po namin sa inyo yan. Turbol at saka... di ko namin sponsor yan. Kay Senador lang. Okay lang yan. Okay.
Salamat po. Maraming salamat po. Wala po anuman, Kuya Diyos Mabalos. Kuya Angelo, Diyos Mabalos. Diyos mabalos sabi. Ayan. Na umaaldaw sabi. Happy 86th anniversary! Ay, 86th anniversary po pala. Diyos mabalos. Ayan, Diyos Mabalos, Kuya. Ayan, mabuhay po kayo. Ingat po. Iyo po. Lako, maraming salamat tabi sa inyong pakikinig, ngani. Ayan, no? Ang mga Bicolano mahilig sa ngani, mga tabi. Taba? Iyo po. Iyo man. Yan na sa mga Bicolano mahilig na makinig sa radyo. Baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Malakas promo. Happy 86th anniversary. Kauna-unahang radyo sa Pilipinas. DZRH. Ako naman Alex number 6. Sherwin Bata Alfaro. DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Christmas time in the Philippines. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro. Diyan sa may Santa Rita, Barangay Baclaran, Parañaque City. Maraming salamat, Diyos sa Mabalos, Kuya Angelo Yap. Gumagawa ng electric fan. At aircon ba, Kuya, ginagawa mo rin? Babalikan natin ang mga issue sa oras sa Sister L. Wala pala si Sister L, ha? Ayan. Ilang days before Christmas sa Sister L. Ayan. Bilis ng panahon. Anyway, mga habigan, babalikan po natin ang mga issue si Standby Leta Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. Good morning, Mr. President. Naimbag bigat Apo Presidente, ha? Ayan. Happy trip. Ayan, Apo Little President Lucas Bersamin. At Adrian, abay, kumusta kayo dyan, ha? Babalikan natin ang mga reports. Si Standby Raymond at Paas, ano ang latest sa Senado? Talagang Cheese Escudero pa rin ba ang Senate President? Standby, manang Milky Rigunan mula sa Kamara. Sa Kamara, mukhang Mr. Speaker pa rin, ha? Ferdinand Martin Romualdez. Uy, congratulations, ha? Abay, Governor Danny Suarez Tan, ha? Abay, ang uniko ihumong si Congressman JJ, ha? Dati hindi pa marunong magsalita ito, ha? Mahiyain ngayon, Abay, mukhang magiging hawak niya ang isa sa mga pinaka-powerful, pinakamagandang komite ng Kamara de Representantes, ha? Appropriations Committee. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, mista. Ayan, Mr. General Edwin Ernie. Oras ganap na alas 8:43. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na Jimmy Santiago ng National Bureau of Investigation. Bukas po, ha? Ayan, kita-kita po tayo rito, ha? Kape-kape tayo, ha? Daming bayan. At dahil 86 years na po ang DZRH sa bukas sa July 15, invited kayo sa aming grand stickering campaign, mga kuya, ha? Ayan, yung pong may mga sasakyan. Dahil naman yung sasakyan dito po sa DZRH sa parking lot sa Soto Street sa CCP Complex mula alas 7. Alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Ayan. At magpadikit po ng DZRH sticker sa inyong mga sasakyan. Ayan, tricycle, motor, ayan, truck, ayan, kotse, ayan, pwede po yan. Maski bus, ayan, pwede kang manalo ng instant premium na cash o kaya ay DZRH groceries, mga kuya, ha? Plus, meron pa kayong, ayan, mga mahaba na ang gupit dyan, parang Big Delion 5, ha? Ayan, merong libre pang palugo at pagupit dito, ha? At meron pang pamasads. Aba, may masahe pa, ha? Sa mga Cambio King na pupunta rito, ha? Ayan, magkita-kita po dito sa DZRH sa parking lot, dito sa Soto Street, CCP Complex, Roas Boulevard, Pasay City. Bukas po yan, July 15. Yan po ay bahagi na aming selebrasyon at pagpapasaya din sa ating mga listeners. Daming bayan. Ito po si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L.
Maraming salamat, Madam Miss Universe, Gloria Diaz. Walang kakupas-kupas. Wala po si Sister L dahil death anniversary po ng kanyang Papa Bienvenido. Ayan. Bienvenido nga ba tatay mo, Sister L? Ayan. Ay siya po ay nasa Bicol po siya ngayon. Ayan. Alamin nga natin ang mga reports. Dami nating issue ngayon, ha? Ayan. Good morning sa mga taga Philippine Coast Guard. Kawawa naman itong mga tauhan ng Philippine Coast Guard, oh. Nagpapakahirap na nga sila sa kasisisi dyan, sinasabang planted daw po yung mga nakuha sa lawa. Ayan. At meron tayong report. Sino ba unahan natin? Si Edniel, si Manang Milky, ha? Abay, unahan nga natin ang report ni Edniel Parosa. Ito'y may kinalaman naman sa West Philippine Sea, ha? Talagang ayaw tayong tantanan ng China, ano, ha? Abay, hindi lamang Chinese Coast Guard vessels ang pinapadala, ha? Abay, may barko de guerra pa. Ang bihira, ano, ha? Ang NDRRMC nagbabala sa pagbagsak ng Chinese rocket debris. Ba? Nagkapalipad ba sila ng rocket sa Himpapawid? Baka daw po bumagsak malapit sa Bao de Masinloc. Diyan po sa may bahagi ng Zambales at iba pang maritime zone. Kailan ba nila pinalipad yung rocket na yan, Edniel? Edniel Parosa, please come in. Lakay, nagbabala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, sa inasang pagbagsak ng ilang debris mula sa Long March 7 rocket ng China mula bukas Hulyo 15 hanggang sa araw ng Huwebes, July 17. Batay sa memorandum na inilabas ni OCD Deputy Administrator for Operations, Assistant Secretary Cesar Idio, inasang pakakawalan ng rocket mula sa Hainan, China sa pagitan ng mga nabanggit na araw mula alas 2 hanggang alas 6 na umaga oras naman dito sa Pilipinas. Kabilang sa maring pagbagsakan ng debris, ang panibagong rocket launch ay ang mga lokasyong 33 nautical miles mula sa Bao de Masinloc, 88 nautical miles mula sa Cabra Island, dito yan sakop ito ng Occidental Mindoro, 51 nautical miles mula sa Recto Banca, at 118 nautical miles mula sa Busuanga sa Palawan. Napawang mga lugar na nasa o katapat ng West Philippine Sea. Dahil dito, inataso ng MDRRMC o Philippine Coast Guard, BIFAR, ang DNR at DALG ang magpatupad ng pansamantalang maritime restrictions at paglabas ng notice to mariners upang maprotektahan ang mga mainista at iba pang mga maglalayag. Iniring din ng MDRRMC sa mga regional council ito hanggang sa Central Luzon, maging sa Mimaropa, na masusiring sa baybayan o bantayan itong malapit na sitwasyon. Nagbabala naman ang Philippine Space Agency sa publiko, awag lapitan o purutin man lamang itong alamang debris ng rocket ay posibleng may dalang mga itong makalalasong kemikal. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Yes, Lakay. Paano nga pala yung pagka itong mga debris ng rocket ng China ay may tamaan sa atin, madisgrasya? Paano ang yan? Sasagot din ba ito ng Chinese government? Ay dapat may communicate yan, Lakay, doon sa pamahalaan ng China. Pero dahil mayroon ng advancer itong pamahalaan natin at lumalabas naman doon sa projections, Lakay, na NDRRMC na mukhang katubigan lamang o maritime zones yung babagsakan nito. Ang maaari natin gawin ay magpalabas talaga ng ng notice to mariners. Tawag munang maglayag din sa mga area. Sa pagtaya Lakay ay hindi naman babagsak sa mga residential area o kahit sa area ng mga kalupaan itong mga debris. Kaya doon sa mga mangingisda natin at iba pang mga maglalayag sa mga nabanggit na petsa mula bukas July 15 hanggang 17, iwasan muna itong mga binabanggit nating area dyan sa may western frontier ng bansa. Okay. At ano yung latest, Edniel? Yung warship daw ng China namataan dyan sa may bahagi ng dito ba sa may Mindoro yan? Malapit sa Mindoro? Tama ka dyan, Lakay. May na-monitor ng Philippine Coast Guard at binabantayan yan. Kasabay ito, Lakay, mahalagang manot na kasabay itong kanilang presensya nito ng ikasyam na taong anibersaryo ng pagkatig sa atin ng UNCLOS, particular doon sa ating arbitration case. Dahil kahapon ay pinagdiwang natin, Lakay, yung 9th anniversary noong 2016 Arbitral Award. Pero sa pagkakataong ito ay nagpaparamdam pa rin na China at makulit talagang ay ginigiit na ang tawag nga nila, Lakay, ay quote farce
o talagang kinakantsawan itong papel lamang daw na iginawad sa atin ng Permanent Court of Arbitration. Pero sa ating bahagi ay giniit ng AFP at Department of National Defense na patuloy ito sa pagsasagawa ng pagpapatrolya at pagbabantay dito sa West Philippines sila kay. Okay, maraming salamat, Enyel Parrosa. Maraming salamat kay Deo. Daming bayan. Mula sa report ni Enyel Parrosa, dumako tayo sa Kamara de Representantes. Abay issue ng mga missing sabungero kasama sa iimbestigan ng Quadcom sa pagbubukas ng 20th Congress. Allah, magsasagawa na rin imbestigasyon ng ang Kongreso. Alamin natin ang report mula kay Aris number 12, Milky Rigunan. Please come in. Manang Milky. Lakay sa pagbubukas ng 20th Congress sa July 28, muli nga arangkada ang mga hearing ng Quad Committee ng Kongreso. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, target na isama ng komite sa kanilang mga hearing ang issue ng mga nawawalang sabongero. Sabi ni Abante, masasakop ng hearing ng extrajudicial killings o EJ case ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Dagdag pa ni Abante, posibleng imbitahan bilang resource person si Julie Patidongan alias Totoy na siyang whistleblower sa kaso. Sa salaysay ni Patidongan, itinapon umano sa Taal Lake ang mga nabi ng mga biktima. Dagdag pa ni Abante, iimbitahan din ng komite si Atong Ang na itinuturong mastermind sa kaso bagamat itinanggi na ng negosyante ang mga alegasyon laban sa kanya. Matatandaan noong 19 Congress kasama ang EJ case sa mga inimbestigahan ng Quadcom. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DRH. Una, yes, Si Congressman Abante ba pag-oath na siya bilang nanalong kongresista ng 6th District ng Manila? Wala pa Lakay, pero base daw sa naging desisyon din ng COMELEC, mukhang talagang malabo ng makaupo yung naging kalaban niya noong nakalipas na eleksyon. Pero ang sabi nga ay magiging opisyal ang pag-upo ni Congressman Benny Abante kapag natawag na ang pangalan niya sa roll call Lakay ng mga miyembro ng House of Representatives sa pagbukas naman ng sesyon ng 20th Congress sa July 28. Sino na lamang ang magiging miyembro ng Quadcom? Wala na si Congressman Dan Fernandez at si Congresswoman Kimbo. Ayan. Oo. Nag-graduate na rin Lakay si Congressman Barbers. Ayan, Robert Barbers. Oo. At saka yung paborito mo, si Congressman na yung laging Paduano. nag-impose ng ma-contempt. Si Congressman Paduano. Si Congressman Contempt. Graduate na rin. Graduate na ba si Congressman Lualhati Karapali? Ayan, oo. Lakay. Graduate na. Pero may mga natitira pa ha, na dating mga miyembro ng Quad Committee. Andyan si Congressman Acop na re-elected sa kanyang distrito sa Antipolo. Rizal. At Antipolo at yung ilan pang mga miyembro andyan pa rin naman sa pagbukas ng 20th Congress. Ayan, si Joel Chua. Ayan, nawala na rin. Oo. Joel Chua Lakay na halal uli sa Manila. Na-elect pa uli? Oo, siya yung chairman naman ng House Committee on Good Government na nag-imbestiga rin sa mga pondo ng Office of the Vice President. Pero sa Quadcom, andyan pa rin yung mga dati rin na mga natitira, si Congressman Acop at yung ilan pang mga miyembro, Congressman Jervil Luistro, makakasama pa rin dyan sa Quadcom at ilan pa. Okay. So, kumusta yung speakership? In the bag na ba talaga si Speaker Romualdez pa rin Manang Milky? Kung titignan mo na kayo yung mga statement ng mga mambabatas natin ay mukhang wala naman daw magiging ganap sa umaga ng July 28. Kasi tinatanong nga namin, huli namin tinanong ay si Congressman Jude Asidre kung meron bang ganap o magiging busy ba ang mga reporters sa Kongreso sa umaga pa lang dahil dito nagkakaroon ng botohan Lakay maging sa Senado kung sino man ang uupong Senate President. Pero sabi nila, based doon sa manifesto of support na more than 200 congressmen ang pumirma na at nagpahayag ng suporta kay House Speaker Martin Romualdez bilang manatiling Speaker of the House, ay mukhang wala naman na daw masyadong aksyon sa umaga ng July 28. At Lakay, kasama sa pumirma sa manifesto of support, si former President at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Oh, okay nga ron. Kasi critical din Lakay, di ba? Critical din kung sino ang kanyang
susuportahan. Siyempre. So mukhang okay naman sa pagbubukas ng 20th Congress. Okay nga Ruth, maraming salamat Manang Milky. Magandang umaga lakay, advance happy anniversary at advance happy birthday sa iyo. Ako si Neil Crigo na nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Aris number 12 Manang Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes. Daming bayan. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Let, ayan, ano ang latest sa Malacanang? Abay, ano ba schedule ng Pangulong Marcos? Abay, last week halos araw-araw may schedule siya ha? Ngayong araw ng Lunes, ano bang ginagawa, ha? Abay, sabagay, malapit na nga pala ang State of the Nation na address. Aba, 28 na po yan. Next Monday. Ayan. Abay, pagkatapos this week, ay pupunta pala ang Pangulo sa Amerika. Abay, kasama ba sa kanyang magiging sauna ang kung anuman ang mapag-uusapan, mapagkasunduan nila ni President Donald Trump sa White House. Daming bayan. Huwag kang pabobola, Mr. President, ha? Ayan. Baka bula-bulahin lang tayo nitong si Donald Trump. Pero sa para ito mga ating mga lolo, mga lola, na tag-ulan, madami na naman po ang nagkakasakit. Kaya dapat po ay laging malusog at aktibo tayo. Kaya dapat todo alaga tayo ng ating katawan. Kaya para sa akin, kung ano ang payo ng doktor, sunod lamang tayo makuyang mga ating. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko ay siyempre yung world class. Gamot sa high blood, world class din yan. Gamot sa high sugar, world class din yan. At gamot sa high cholesterol, abay world class pa rin tayo makuya mga ating. Pero, presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Katulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Landbank, Boehringer Ingelheim at Bayer na sa kanila po ang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga mga misis. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Standby, Let Narciso standby. Raymond at Paas mula sa Senado. Standby, Boy Gonzales. Daming bayan. Oras, Bishop Efraim Fautagana, Bishop Buddy Ballesteros, Bishop Maximo Obispo Joel Porlares at Buddy Ballesteros. Alas 9:05. Ang oras ay hatid sa inyo. Glory, ang kasama natin ngayon ay pangalan mo na, ne? Magandang umaga, Lakay. Good morning. Wala po ngayon si Sister Elle. At syempre, Lakay, ako po inyong mga kasama. Ito po si Wina Pearl Hesoro. Ayan, nakala ko binauhan ng pilyedo. Minsan, Lakay, pagka alas G's, nagiging binauhan siya. Ayan, okay, Miss Wina, good morning. Yan, magandang umaga, Lakay. Ayaw mo rong samahan dito ha? Ang tagal mo daw mag-makeup Ilang palitada ba yan? Ay, dalawang layer to Lakay. Dalawang layer. Aba, baka dahil sa makeup mo, bumata ka, baka mamaya mabigyan ka pa ng ayuda na 1,000 ni Congressman Leandro Ligarda Lebiste. Aba, okay din tong anak ni Senator Loren Ligarda, makuya mga ating, mga kabayan diyan sa Batangas wala pang pork barrel, namimigyan na ng pera. Sobrang agala kaya. Oo, aba, iba rin ito, ha? Sabagay, bilyonaryo na yata kasi ito, ha? Magkano bang pinagbenta na nung kanyang solar farms kay Ninong Manny Pangilinan. Abay, itong si Congressman Leviste po, mahabigan, ayan, Leandro Ligarda Lebiste. Anak po ni Senator Loren Ligarda. By mula July 1 namudmud na pala ng tig 1,000 sa mga
150,000 may estudyante sa Batangas. Buti pa sila, ha? Mula kindergarten, elementary, high school hanggang college. Abay, saan ka pa, Miss Wina, ha? At ayan, kapafile pa lang yung kanyang bill na ano yung bill niya, ha? House Bill number 27 na ito yung tinatawag na National Student Allowance Program na basta wag ka lang pala absent, kayo po ay bibigyan ng allowance na 1,000 pesos kada buwan. Aba, halagang allowance niya sa mga taga-probinsya, ano po, ha? At hindi pa papasa ang kanyang bill ang Congressman Leandro Legarda Leviste ay namimigyan na ng allowance. Paano gayan? Dunggalang sa Batangas, paano naman sa mga taga, labas ng Batangas? Abay, dapat gaya ng mga Congressman Miss Wina. Di ba? Malaking tulong lakay ang 1,000, ano? Abay, siyempre naman, kaya't ang daming nagkakandara pa nga sana, swertein sila dito sa pinamigyan ng Ninong ng Bayan, Ninong Sherwin Alfaro. Ayan. Anyway, congrats at good luck, Congressman Leandro Legarda Leviste. Ayan, ituloy mo yan, Kong. At baka pwedeng sa bagay, pukpukin mo yan, ha? Dapat may counterpart ka agad sa Senado yan, Senator Loren. Kung merong House Bill number 27 na magbibigay allowance sa mga estudyante nationwide, abay dapat may counterpart ka agad si Mami. Di ba? Senator Loren Legarda, para mas mabilis ang pagpasa niyan. Daming bayan. Anyway, alamin nga natin ang latest sa Miss Wina sa Senado. Ano ang latest sa Senado kay Raymond? Yan, motion to dismiss impeachment case ni Vice President Sara Duterte dapat manggaling sa depensa at hindi sa Senator Judge, ayon kay Senator Ping Lacson. Ang buong detalye sa report ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond? Wina, Mayor, muling pinaalalahanan ni Senador Panfilo Ping Lacson ang kanyang mga kapwa-senador na maging patas sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, hindi dapat manggaling sa kahit sino sa kanilang mga senator judge ang motion para ipa-dismiss ang impeachment, kundi ito ay dapat manggaling sa mga abogado o panig ng depensa. Reaksyon ito ng senador sa pahayag ng spokesperson ng impeachment na si Attorney Reginald Tonggol, na tiyak na dadaan sa mainit na debate kung ang sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na siya ay magmumosyon upang tanungin ang Senado kung interesado pa ang 20th Congress na ituloy ang impeachment. Dahil sa oras na merong isang senador na tumutol dito, ay tiyak na dadaan sa botohan. Paalala ni Lacson, ang trabaho ng mga senator judge ay makinig sa mga argumento at kontra-argumento ng prosecution at depensa at gumawa ng ilang desisyon. Ito si Raymond, Mayor. Si Senator Ping Lacson, hindi ba nag-aambisyon din na maging Senate President? Siguro, pagka ito ang naging Senate President, ewan ko na lamang kung dito ang mga ang mga senador at malaki ang matitipid ng Senado dahil ayaw niya ng pork barrel. Kung makakuha siya ng suporta sa mga ganong klase, Mayor. Kaya sa atin. Hindi pabor sa mga senador. Sabi siguro, ba't ka namin susuportan, Senator Ping? Ayaw mo ng pork barrel, paano na kami? Ayan. Di ba yun nga daw yung usap-usapan, Mayor, na kaya marami daw na senador ayaw kay hindi lang kay Senator Ping, pati kay Senator Tito Sen, dahil pareho daw silang istrikto. Istrikto ba si Senator Tito Sen? Akala ko yung maluwag siya, ha? Istrikto rin pa? Istrikto rin pala? Istrikto kasi dahil ang gusto niya, you follow the rules. Dapat lang. Hindi yung
nag-committee hearing ka, nagsusuklay-suklay ka ng bigote. Oo nga naman, ano. Bago pumunta ng session hall, magsuklay ka na ng bigote, huwag naman sa session hall. Yun na nga, yung mga ganon, yun, kumbaga para bang, ang sinasabi kasi, merong mga protocol na dapat talagang masunod at hindi yun dapat, kumbaga, ginagawang school bukol yung paggagawa ng trabaho, especially yung mga formal hearing at saka sa Senate plenary. Yun ang gustong-gustong masunod ni Senador Tito Sen. Kaya yung mga ibang usap-usapan dito, doon kay Tito Sen at saka kay Ping, stricto sila. Parang ganon. At saka ano rin, Raymond, sana magkaroon ng dress code, strictong dress code din ang mga senador natin, di ba? Pagka committee hearing, parang parang hindi senador yung nag-iimbestiga, nag-hearing, ha? Di ba? Siguro dapat ma-implement din yan. Iba kasi kasi Senate President, dapat t-shirt lang. Wala tayo sa modeling school. Senado ito. August body ng Congress ito, Senado. Dapat irespeto rin sana yung institution, Raymond. Yun yung mga kasama yan, Mayor, doon sa binabanggit na dapat ay meron na, alam naman nila kung ano yung mga dapat sundin. Kaya nga lang, yung iba may sarili din silang standard. Yun. O minsan kaya nagkakatalo-talo, lalo na yung mga, kung tawagin, mga veterans. Oo, mga tama. Na talagang miyembro ng Senado ay hindi nila nagugustuhan yung mga ganito. Dahil kumbaga hindi naman ito personal, kundi yung institusyon na kanilang kinakatawan. Ayan. Kung gusto nilang pumorma ng parang pabagets-bagets, doon sa D-Court. Ayan. Pag-walwal sila doon. Ayan. O kaya sa fashion show. Ayan. Pero pagdating sa Congress, siguro dapat irespeto rin natin yung pangalan ng institusyon. Ayan. Anyway, so kumusta ang Senate presidency kay Chis pa rin ba? Yun ang pagkakasabi, Mayor, yung in the bag na daw, formality na lang daw sa July 28. Ayan, okay, sige. So ano bang may fireworks ba sa pagbubukas ng Kongreso sa July 28, Raymond, after ng SONA? Hindi natin masabi, pero yung iba kasi mas nakatuon doon sa, kasi parang given na yung Senate presidency. Ang hihintayin nilang yung susunod na araw, yung July 29, kung paano nila itrato yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayan. At saka yung committee chairmanship, nagka-aregluhan na ibigay na lahat? Mukhang yung iba na areglo na, kaya lang sabi nga nila dito, wala namang talagang nakataga sa bato. Hanggang hindi pa nababasa sa plenary at naaprubahan, wala pang kasiguruhan. Mahirap magbilang hanggat hindi pa tapos, sabi nga nila, Mayor dito. Ayan, okay nga Rod, abangan natin yan. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Advance. Good morning, Mista. Attorney Fortune. Aba, ready na ba ang defense, Mista? Ayan, eto Miss Wina ang ang veterano sa impeachment trial. Ayan, Attorney Siegfried Fortune is the name. Ayan, abay binabati ng mga mista sa PMA Sandigan 82. Ayan, abay maraming nag-aabang kung paano ang balitaktakan sa impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Teka muna. Totoo ba yung i-check mo nga, Miss Wina Yuvel? Si Attorney Lorna Kapunan ba nag-withdraw nga ba bilang lawyer ni
ni Charlie Atong Ang. Ayan, dahil ito ay bahagi sa sa umatras na. Ayan, tama nga ha. Umatras na pala si Attorney Lorna Kapunan kay bilang defense lawyer ni Charlie Atong Ang. Ayan, magko-concentrate daw siya sa impeachment trial. Kanino ba siya? Sa prosecution o sa defense? Sa prosecution, ayan, prosecution ba si Attorney Lorna? Ayan. Prosecution lakay. Okay. Sige. So, paano? Sino matitira kay Charlie Atong Ang? Yung magandang lawyer, sino yan? Sino nga yung isa lakay? Si Cutie. Ayan. Ayan. So, abangan natin yan. Daming bayan. Samantala, report ni Giselle Ricafort. Abay, grabe itong si Giselle nagtatampisaw yata dyan sa hindi natatakot ito sa sa Taal Lake, ha? Abay, bumili pa yata ng swimming suit sa sa SM ito, ha? Ayan, ano ba mamahaling pang swimming April, May, June, July, ha? Ayan, ano yung ginagamit mo, yung mamahaling swimsuit? Anong klaseng swimsuit laka? Yung mga two-piece ba yan? One-piece? Ikaw, ano ba yung ginagamit mo? Ay, dun tayo lakay sa one-piece lang. Yung Triumph, ayan. Oso N, ayan. Hindi, yung may mamahalin pang swimming yung mga ginagamit ng mga swimmer natin sa mga competition. Ayan, anyway, gagamiting remote operated vehicle sa search at retrieval operation sa missing sa Bungero, nasa Maynila pa. Ganun ba? Saan ba galing itong ito yung mga drone na ito, Miss Giselle, di ba? Abay, di meron silang ginamit na nung mga sumisid na Coast Guard, meron silang mga footage sa ilalim. Ayan, alamin natin ang latest mula kay RS number 15. Miss Giselle, please come in. Good morning. Lakay, good morning. Dating lang doon sa Maynila na operated vehicle na gagamitin ng Philippine Coast Guard sa paghahanap sa mga labi na mga missing sa Bungero na di umano ay itinapon dito sa Lawa ng Taal. Ayon kay Lieutenant Don Baterbonia, ang PIO ng PCG Southern o District Southern Tagalog, galing pa yung ROV na yan sa BRP Melchoraki na sa Palawan. Inaasahang darating dito sa Laurel, Batangas anumang oras mula ngayon. Daw sa mga diver ang zero visibility sa ilalim ng lawa, gayon din ang underwater current, kaya raw kailangan ng mga teknolohiya kagaya ng remotely operated vehicle. Pasado alas 7:40 ng umaga kanina lakay, nagsimula ng sumisid technical diver ng PCG sa Lawa ng Taal. Simula noong Webes, umabot na sa 5 sako na may kahina-hinalang naman ang na-recover mula sa Taal Lake. Agad naman na itinurn over ng PCG sa Soko ang mga na-recover na yan para sa kumpirmasyon kung may kaugnayan ba sa mga nawawalang sa Bungeros. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas. Lakay? Yung nasisid na mga Coast Guard na mga buto, ayan, yung bang lugar na pinuntahan nila, yung ba itinuro nung ni whistleblower? Siya ba ang nagturo niyan? Si Totoy? Lakay, ang sabi ng PCG, yung mga sinisisid ng divers nila, iyan yung pinoprovide ng lead agency na search pattern yung binibigay sa kanila. Pinanong ko lakay si Commander Tobillian noong Friday kung yung mga nakuha ba nilang sako na may mga kahina-hinalang laman, at least malapit ba o doon sa mismong fish cage na sinasabi o tinuturo ni alias Totoy. Ang sabi nga lakay, wala daw silang na-recover doon sa inuugnay sa isa sa mga suspect sa kaso. Pero yung mga kalansa, yung mga buto, buto ng tao kaya ito o hindi naman buto ng hayop pa? Kaya lang, kung buto ng hayop, ba't naman ilalagay pa sa sako, Lakay, wala pang wala pang kumpirmasyon galing sa NBI o Soko lakay. Kung yung nakuha noong araw ng technical site assessment ng mga sunog na buto ay sa tao ba o sa hayop. Yung mga sumunod naman lakay na sako na recover, pa rin kinukumpirma yung PCG kung ano yung mga laman ng mga yan lakay, kung iyan ba ay mga buto rin o kung ano pa.
Ayan, hindi planted ayan, nagtatampo na masama ang loob ng mga taga Coast Guard kasi may buwabanat pa kasi nga baka daw planted yung mga buto. Ayan, Lakay wala naman mariin nilang ay na may tanim buto o di kaya naman sako. Ang ginagawa kasi doon sa Lakay, bilang gutay-gutay na nga daw Lakay yung pagsasalarawan ng PCC doon sa mga nakikita nila na sako sa ilalim ng lawa ng Taal. Kaya para daw maprotektahan yung mga posibleng ebidensya sa sako Lakay, ay sinasalo nila yan doon sa tinatawag na mesh net Lakay. Yung kulay pula na parang na Lakay na net, ilalagay nila yan yung mga nakuha nila. Yung nangyari naman Lakay nung sa technical site assessment na may bagong sako Lakay para daw makita kasi nga sunog yung laman Lakay ng mga buto para daw makita yung laman ng sako ay ipinatong nila bago na sako. Pero yung pinaglalagyan ng Lakay, halos gutay-gutay na rin yung sako na na-recover Lakay sa Taal. Ayun. Okay nga Ronda. Maraming salamat Miss Giselle. Pero nakapag-swimming ka na ba? Lakay, hindi pa nga. Nakalimutan ko yung mga... Ang bira. Hindi pa Lakay, pero malalaan natin Lakay mamaya kung magbibigay din ng approval yung Philippine Coast Guard kung magpapasama sila Lakay ng media para malapitan din na masaksihan yung diving operation ng mahigit 30 divers na idinedeploy nila sa araw-araw. Marami ka ba nakitang nangingisda pa rin Miss Giselle, yung mga nakabangka-bangka dyan? Lakay mismo ang PCG yung nagsabi na batay din doon sa statement ng lokal na pamahalaan, nabawasan din Lakay yung mga mangingisda dito sa area. Kanina Lakay, may mga kausap tayo ng mga mangingisda dito sa Taal. Ang sabi nila, kung dati raw bago pumutok yung information o yung pasabog ni alias Totoy, ay nasa 200 banyera yung order sa kanila Lakay araw-araw. Ngayon, nangalahati na lang yan, nasa 100 banyera na lang daw Lakay. Ayun, talaga. Dati ilang banyera? 200 banyera daw Lakay. Pinaka-monti daw Lakay yung order nila mula dyan sa Metro Manila. O sige, para patunayan natin safe pa rin kumain ng tawilis. Magdala ka nga ng tawilis dito. Mag-uwi ka ng tawilis, ha? Oo, Lakay, maghahanap tayo Lakay, tawilis at tilapia. At saka yung maliputo, ayan, masarap ang sinigang yung maliputo. Ayan, oo. Ayan, Lakay, maghahanap tayo Lakay niyan mamaya. Parang ang tawilis yata Lakay, kung hindi ako nagkakamali, doon sa area ng Agoncillo, sabi ng mga mangingisda kanina. At saka 24 years ago pa yan Ayan, siguro yung mga tawilis nung 2021 ano na yun? Nakain na rin nila. Nahuli na mga yun. so safe na ngayon kumain. Oo. Lakay, at saka mismo ang Department of Agriculture na rin Lakay nagsasabi na yung mga huling isda naman dito sa Taal Lake ay ligtas kainin Lakay. Ligtas pa rin kainin. Ayan. Kaya pag uwi mo rito mamaya magdala ka ng tawilis Ayan Lakay, panghanda pa natin sa anniversary. Papirito mo na kay Kuyang Placy Chavez yan. Ayan, Kuyang Aman Tosino Ayan, para crispy. Magdala na tayo Lakay mamaya. Ayan, okay nga Ronda. Maraming salamat Miss Giselle, ang ating Best Reporter Awardee from KBP Golden Dove Awards. Thank you Miss Giselle. Thank you Lakay, balik sa inyo. Daming bayan. Ayan, ikaw ba marunong lumangoy? Marunong naman konti Lakay. Sa sa mababaw lang. Sa mababaw lang. Pero yung kung malalim na Lakay, delikado yan. Hindi, magsalbabida ka. Salbabida, yan. Pwede pa Lakay. Ayan. Babalikan natin lang pang mga reports. Sino bang, nasa Campo Aguinaldo? Si Val Gonzales ba nandun? Kasi mamaya ang controversial na Defense Secretary Gilbert Chodoro ay magbibigay daw siya ng announcement, mahabigan. Kaugnay dito sa naka-front page pala sa Manila Times ito, Ayan, report din ng ating bubito, kaya meron tayong kopya nung passport ni Secretary Gilbert Chodoro na bigyan ng Republic of Malta. Ayan.
Abay, sabi rito, totoo ba ito, ha? Abay, ang sabi sa report, ayan, tama ba Katunying? Ayan, ni-renounce na raw ni Secretary Gibo ang kanyang Maltese citizenship bago pa siya tumakbong senador noong 2021. 2021? Tumakbo siyang senador noong 2021. Kailan ba tumakbong senador siya? Ayan. Kailan ba tumakbong presidente? 2022. Ayan. Anyway, tsaka hindi lang yun eh. Abay, sa napaka-sensitive ang posisyon ng Secretary Gibo, Defense Secretary, pagkatapos kung dual citizen siya, abay, medyo hindi maganda. Ayan. Abay, kanino ang loyalty niya pag halimbawa magkaroon ng gera ang Malta at Pilipinas? Ayan. Yung mga ganyang issue tuloy, kaya maraming mga ano rin nun mga PhilAm na pinagdududahan doon sa Amerika. Ayan, may mga kamag-anak kaming taga Pinili, Ilocos doon, Miss Wina, na napunta sa US Army, ayan, US Air Force. Minsan daw doon kinakantsawan sila. Pagka nagkagyera sa Pilipinas, kanino kayo? Kaninong loyalty? Saan ang loyalty nyo, ha? Amerika o Pilipinas? Sandali lamang siya doon, si Val Gonzales. Ayan. Pero bakit ka nga naman kasi kumuha ng passport Secretary Gibo sa Malta? Ha? Ayan, anong purpose mo? Anong dahilan? Objective? Ha? Ayan. Kasi yung mga na-research natin na Miss Wina, yung mga, kasi may programa ang bansang Malta ha? Abay, para kumita sila ng malaki, nag-offer sila ng libre, hindi naman libre. Nag-open sila ng citizenship sa Malta. Pero magbayad ka ng 600,000 euro. Ayan. Equivalent ng almost 4 million pesos yan. At ang maraming kumuha ay mga Russian businessmen. Ayan. Kasi pagka daw may Maltese passport ka, parang napaka-powerful yata yan kahit saan bansa ka pumunta hindi mo na kailangan ng visa. Ayan, parang US passport, pagka may blue passport ka kahit saan mundo yata di mo na kailangan ng visa. Oo. Ayan, pati ang Japan, ayan, napaka-powerful din yung kanilang Japanese passport. Standby. Nung 2010 tumakbo siyang presidente. Ayan, tinalo siya ni dating delayed President Noynoy Aquino. O nga pala, so anyway, so yun pa rin ang tanong kung sinabi mang ni-renounce ni Secretary Gibo ang kanyang Maltese passport. Bakit? Ayan, bakit siya kumuha ng doon, ng passport sa Malta? Ayan, bakit hindi US? Ayan, US, maintindihan mo pa dahil yung sinasabi ng American Dream. Di ba, Miss Wina? Ayan. So bakit Malta? Ayan. Baka daw ginigiba lamang si Gibo ng mga pro-China kasi matindi ang banat niya sa China. Gano'n ba yan? Pwede. Oras, Miss Wina. 9:36 in the morning. Ang oras na yan ay daming bayan. Oras, Miss Wina Tejero. Ayan. 9:44 na po ng umaga. Ayan, ano ang latest? Pero ano yung tinatanong kay Tantoko? Ayun na daw, Lakay, kung ano daw yung update. Ayan. Gusto tinatanong kanila, Lakay. Ganun ba? Sa ating Facebook at YouTube Live. Ang update kay Tantoko mukhang positive na isang nag-positive siya sa drugs, cocaine ba? Oo. Ayan, yung kanyang cause of death sa LA. Ayan, pero di pa malaman, wala pang final result kung yung ba ang nag-trigger ng heart attack. Ayan, na overdose ba? So, abangan po natin kung ano ang latest kay, anong first name niya? Lady Tantoko. Ayan. Tantoko. O bien,
Paulo Lakay. Ayan, Paulo Tantoco E. Rustans. Ayan. Sila may-ari ng Rustans Supermarket. Ayan, Rustans, ang sikat na Rustans. Pero sandali lamang, Miss Wina, standby Val Gonzales sa Boy Gonzales. Abay, Paulo Tantoco. Ayan. O nga pala, nasaan bang bangkay nito? Inuwi ba yung bangkay niya? Yun nga tan Lakay yung tinatanong nila eh. Cremate yata dun sa cremate yata sa LA. Ayan. Anyway, makibala tayo diyan. Pero batiin ko lang tong si parang Julius, baka magtampo ito, ha? Bakit hindi magpainom to ng emperador? Ay, parang Julius Babaw. Happy birthday pare koy, ha? Abay ng TV5. Happy birthday Julius at kay si dating Congressman Jackie Enrile. Ayan, Manong Johnny, ha? Nasaan na itong si Kong Jackie Enrile, ha? Wala nang balita sa kanya. Happy birthday din kay Dr. Romy Quijano, kay Wawi De Leon, at syempre, ha? Dahil hindi pa nagpapabarik si Secretary Ermita, ayan, batiin natin uli ng belated happy birthday, ayan, former Executive Secretary Eduardo Ermita, dati Executive Secretary ng dating Paulong Gloria Macapagal Arroyo, at belated happy birthday din kay Sherwin. Ayan, may paalmusal ba si Sherwin Malu, ha? Wala. Ayan, sige, umorder ka na raw. Ayan, umorder ka na sa sa Amba, ha? Jollibee, McDonald's, beer. Ba't Jollibee, McDonald's lang, ha? Order ka sa Okada. Ayan. Soler, ha? Ayan. Daming bayan. Alamin natin ang latest mula kay Val Gonzales. Ano ang latest sa Campo Aguinaldo, Val? Nasa Campo Aguinaldo ka ba, Val? Ay, bala kaya ang kanyang report ngayon. Aba, akala ko nakaabang na dun sa Department of National Defense kaugnay sa paglilinaw na gagawin ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Kaugnay sa balitang siya pala ay nagkaroon pumahibigan ng passport mula sa bansang Malta, ha? Siya ba ay nagbayad din ng 4 million para mo ako ng Maltese passport, Miss Wina, ha? Ayan, kamahal naman, ha? Pero bakit ganon? Ba't sila kumukuha dun? Ayan, wala bang extradition doon? Taguan din ba ng pera doon? Parang Bahamas? Ayan, ano pa kayang pang-come-on ng Malta? Report mo na kay Val, Miss Wina. Operasyon ng Rural Transit Mindanao sinuspende ng LTFRB dahil sa malagim na aksidente na ikinamatay ng 2 pasahero. Ito Lakay ay sa Zamboanga del Sur. Ang buong detalye sa report ni RH5 Val Gonzales. Val. Wina at Mayor, bago ako mag-report, sabihin ko muna kung nasaan ako, Mayor, dahil tinatanong mo kung nasa Campo Aguinaldo ako. Nasaan ka? Nandito ngayon sa loob ng compound ng UP Diliman dito sa Quezon City. Ginagawa mo dyan? Bukod dun sa ako'y nandito sa ilalim ng mga malalaking puno rito, Mayor, inaantabayanan namin itong pagdating nitong mga pamilya ng mga missing sabungeros. Dahil haharap sila ngayon sa isang press conference at mukhang sila ay mayroong nagkakaisang panawagan sa gobyerno. So antabayanan natin mamaya. At ngayong alas 10 ng umaga, yung nakatakdang paglabas nitong pamilya nung ilan dun sa 34 na mga missing sabungero at harap sa isang press conference dito sa UP Hotel sa loob ng compound ng UP Diliman. Mayor. At saka hindi lang yan, Val, ha? Yun daw 15 pulis, papanganalan daw ni alias Totoy sa sa Napolcom. Pupunta ka ba sa Napolcom ito? Oo. Alauna yung medya naman mamaya. Alauna medya yan. Oo. Alauna yung medya ng hapon mamaya ay magtutungo naman itong si alias Totoy sa tanggapan ng National Police Commission at kanya nang formal nasasampan ng kaso sa Napolcom yung mga pangalan o yung mga pulis na dawit dito sa kontrobersyal na missing sabungero. So ito na mga aking report, Mayor, itong pinakamalaking bus company sa Pilipinas na pinatawan ng 30 araw na preventive yun ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board laban sa 5 bus unit ng Rural Transit
Mindanao Incorporated. Ito'y kasunod ng malagim na aksidenteng ikinamatay ng 2 pasahero at kinasugat ng 28 iba pa noong umaga ng araw ng Huwebes sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Sabi nitong si LTFRB Chairperson, Attorney Chopi Luguadis III, inisyuhan na ng show cause order ang RTMI at inutusan itong magsumiti ng sagot sa loob ng 5 araw sa inilabas na SCO. Minamanduhan ng bus company na magpaliwanag sa isang pagdinig na itinakda sa LTFRB Regional Office sa Cagayan de Oro City sa darating na araw ng Huwebes, July 17. Sa investigasyon ng pulisya, bumangga ang isang bus ng RTMI sa isang puno at nahulog pa sa mababaw na kanal sa gilid ng kalsada. Ang Rural Transit Mindanao na nagbibigay serbisyo sa Luzon, Visayas at Mindanao ang itinuturing na pinakamalaking kumpanya ng bus sa Pilipinas na pagmamay-ari ng Yanson Group of Companies na nakabase naman dyan sa Bacolod City. Ako si Val Gonzales, BGR8 sa Pilipinas. Teka muna, tatakbo ba sa Campo Aguinaldo? Sinong nasa Campo Aguinaldo, Val? Mukhang si Kuya Edniel. Si Edniel. Okay, sige. Okay, ayan. Mukhang may press con din. Si Defense Secretary Gibo Chodor kaugnay sa kanyang pagkakaroon ng Maltese passport worth of 600,000 euro. Yan, Mayor, yung mga antabayanan nating galaw ng istorya ngayong umagang ito ng Lunes. Val Gonzales, back to you, Mayor, at Wina. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Val Gonzales. At mula sa UP Diliman, dumako tayo sa Maynila. Ayan. Mula sa Batang Maynila. Ayan. Hindi pala Batang Maynila. Lono ng Maynila. Ayan. Ano ang latest kay Yorme Boy? Ha? Ayan, anong report ni Boy Gonzales? Ang ating report na antalang reclamation project ng isang pribadong kumpanya sa Mandaue matutuloy na matapos ang desisyon ng Korte Suprema. Yan ang buong detalye sa report ni RH29 Boy Gonzales. Boy. Pinaboran ng Korte Suprema ang Global City Mandaue Corporation o GMC matapos pagtibay nito ang bisa ng joint venture agreement kasama ang lokal na pamahalaan ng Mandaue. Ang kasunduan na nilagdaan noong 2014 ay para sa Global City Mandaue Project na isang reclamation at urban development project para sa higit sa 100 at 31 hektarya lupa sa Mactan Channel malapit sa Marcelo Fernan Bridge. Itinalagang mixed use zone ng lugar na maaaring gamitin para sa mga commercial, residential, industrial at tourism project ng lungsod. Bagamat naantala ang implementasyon ng proyekto dahil sa permit issues, kinilala ng Korte Suprema ang desisyon ng mababang korte at iniutos sa Mandaue, LGU at GMC na tuparin ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng kasunduan. Ayon kay Attorney Hans Santos, Legal Counsel ng GMC, handa ang kumpanya na sumunod sa hatol at makipagtulungan sa ahensya ng gobyerno para may katuparan ang proyekto. Inaasahang magbibigay daan ito ng proyekto ito para sa mas pinalawak na oportunidad sa ekonomiya, mas maraming trabaho at world class na pagunlad ng lungsod ng Mandaue. Ito si Boy Gonzales para sa DCRX Unas. Ba't Mandaue nire-report mo, hindi sa Maynila? Boy, ayan, kumusta si Yorme? Ongoing pa Lakay, yung presa, iniharap dito Lakay, naalala mo Lakay yung malpractice na midwife na nagtuli na namatay yung bata. Ay, oo. Oo, nagpaliwanag dito at meron ng inilabas na pagkakalam ko may warrant na inilabas na aresto ng NPD. Meron pang isang murder case at rape na iniharap din ni Yorme at pati yung Lakay, yung barangay chairman na napaputok ng baril kahapon habang nakiklearing sa kanilang lugar. Nagpaliwanag siya kung bakit siya napaputok ng baril dahil sa nakaalitan yung pamilya doon sa residente sa Tondo na obstruction yung kalsada at sabi niya sinusugod sila ng mga pamilya at pinagmumura kaya napilitan siyang magpaputok ng baril pababa Lakay, hindi pababa ang putok. Yun ang pinaliwanag ng chairman na inaresto kahapon ng Manila Police District at 4 Lakay yung ipinresent dito
ng ni Yorme Isko ngayong umaga ng Lunes. At ongoing pa rin lakay at marami pang makatanungan ng mga miyembro ng media. Lumabas na ako. At yan yung update. Mamaya, yung mga ipinesent, yung isang midwife na aresto dahil sa malpractice daw, may nagpatuloy bata, ayun, kinasawi nung bata. Pati yung ina kanina rito ay nag-iiyak nang humarap kay Yorme. Kawawa naman daw yung kanyang anak. Okay nga ron. Update na kayo dala dito sa Manila City Hall. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales sa Dumagoso. Matalaga ang Yorme, ano ha? Mayor na, ayan na, barangay chairman na, patrolman pa. All around lakay. Pero eto na ang latest mula sa Campo Aguinaldo, mula sa Department of National Defense. Maltese passport ni Secretary Gibo Teodoro na i-renounce na. Motibo sa issue, batid daw ng kalihim. Alamin natin ang latest mula sa DND, Department of National Defense. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, nilinaw ng kagawaran ng tanggulang pambansa na matagal nang naisuko at naipawalang bisa ni Secretary Gilbert Teodoro ang kanyang passport sa European country na Malta. Ayon kay DND spokesperson, Assistant Secretary Arsenio Andolong, ginawa ito noon pang bago pa man mag-file ng kandidatura si Teodoro noong 2021 para sa 2022 national election. Sa katunayan, nailabas na ang usapin ng pag-aari ng passport ni Teodoro nang sumalang ang opisyal sa Commission on Appointment 3 taon nang nakararaan. Batid umano ni Secretary Gibo kung ano ang motibo sa muling pagpapalutang ng isyu ngayong araw na itinaon pa sa ika-9 na anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award para maigiit ang West Philippine Sea. Kasama na rito ang timing ng pagpapalabas ng artikulong unang nailimbag sa The Manila Times. Batay sa nasabing article na pag-alamang humawak ng Maltese passport si Teodoro sa pamamagitan ng financial contribution sa gobyerno ng Malta. Bawal sa saligang batas ng Pilipinas na magkaroon ng government official, lalo na isang cabinet level na may dual citizenship. Ito sa Edniel. At saka ang tanong din dyan, Edniel, ayan, okay, maganda at nirenounce niya. Pero anong dahilan? Bakit kumuha siya ng passport, ayan, sa Malta? Hindi nabanggit lakay dyan sa statement, pero nakalagay doon sa pahayag ngayon ng DND spokesperson na noong 2022 ay naungkat na yung issue sa Commission on Appointment. So siguro, para doon sa mga ganito katanungan ay mahalaga na mabalikan natin kung anong naging pahayag at diskusyon na rin. Dahil alam naman natin ng mga cabinet official ay bago yan makumpirma, ay sumasalang muna sa scrutiny ng mga mambabatas ng Republika. Ayan, sabi naman dito, baka naman daw binibira siya ng mga pro-China dahil si Gibo ay anti-China. Garo na nga lakay at sabi nga ng Secretary Teodoro sa pamamagitan ni DND spokesperson Arsenio Andolong, alam ng kalihim kung ano ang motibo. At yung timing na rin dito sa pagpapalabas ng issue ngayong araw, kasabayan ng 9th anniversary ng ating award dito sa West Philippine Sea. Okay nga Rod, maraming salamat Edniel. Balik sa iyo lakay. Ayan. Pero mainam sana kung si Secretary Gibo mismo ang magsasala, huwag lang statement. Matanong natin, bakit Secretary Sir, ha? Bakit nag-apply ka ng Maltese passport? At ikaw ba nagbayad din ng 600,000 euro? Ayan, o worth of 4 million pesos. It's our business. Alamin natin ang latest mula kay Miss Sofia Gans. Lakay, wala tayong business report ngayon. Wala bang negosyo ngayon, ha? Lugi negosyo ba ngayon, Lakay? Lunes na lunes, wala tayong business. Mr. Michael is my guy. Ayan, bossing, magkano ba ang palitan ng ngayon, ng euro, ha? Abay, 66 pesos lakay ang euro. Kita mo? 66 times marunong ka ng mathematics. Sabi na kay dito ay 39,600,000. 39 million. Magkano butal? 600 lakay. 600. So kung i-round mo, almost 4 million. Ayan. Ano? 39. 39 million ba? Yun ang nakalagay dito, Lakay, kasi merong nagko-comment sa ating YouTube live. Sinasabi niya, kinokomputan niya tayo, Lakay. Pero i-compute pa rin natin. Sige, 66 euros
euros. Ako nga pala, 66 pesos, ano? Opo, lakay. 66 pesos times 600,000. Ayan, O tama nga, lakay, 39. 39. Ayun, so hindi 4 million. Hindi lakay, 39. Ayun, naku, sa mali yung arithmetic ko. 39 million pala. Ayun, wow, ang laki nun, ha? Abay, gumastos si Secretary Gibo ng 39 million para makakuha ng Maltese passport, ha? Ang laki-laki niyan, ha? Ayan, kahiliran niya yung mga mayayamang negosyante sa Russia. Ayan. Kasi dun sa report Miss Wina, ha? Yung mga nakakuha ng mga Maltese passport, marami ay mga Russian businessmen. Ayan. Ganito pala ang passport ng ng Malta. Kulay brown din. Akala ko parang blue passport, parang US, ha? At alam mo ba yung mga sinasabing nagbayad ng 600,000 euro? Ayan, abay mahal pala, ha? Ayan, abay nasa yung mga pangalan, ha? Abay why do people buy passports? Ayan, para daw kasi powerful ang passport ng Malta. Ayan, parang US. Sabi ko, hindi mo nakakailanganin ng visa. Kaya kung ikaw ay hindi ka makakuha ng passport, Miss Wina, sa Japan o kaya sa Europe, ha? Ayan, abay, kumuha ka lang ng Maltese passport, pwede ka na. Ayan, abay, ayan, Faisal Al Ibrahim, Saudi Arabia. Ayan, malalaking ayan, Gilbert Teodoro, former secretary of hindi siya ang naging defense secretary nga para noong time ni GMA. Ayan, Leonid Korotkov. Ayan, member ng Russia's Communist Party, ha? Ayan, former governor of Amur Oblast in Siberia. Ayan, pagkatapos, siya pala ay napatalsik sa Communist Party of Russia dahil sa abuse of power. Ayan, anyway, maraming mga Russian businessmen na Misteya ang nakuha rin ng Maltese passport. Ayan. Kaya mahal naman, ha? 39 million. Yan, sabi nga dito lakay, from 4M daw naging 40M. Di ba lakay nababanggit natin kanina 4 million. Yung pala lakay ay 39. Papunta ng 40 million pesos. Wow. Mahal nun, ha? Very good. Mahabigan para masugpo talaga yung mga ganyang illegal na gawain na Miss Buena. Ayan, yung mga illegal na online na gaming sa bansa. Ayan, para protektahan ang mga manlalaro, inilunsad ng PAGCOR ang kanilang PAGCOR Guarantee website. Mara-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado ba at lehitimo isang online gaming site bago silang maglaro o kaya ay magbayad. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Ala Tenko, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlililang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenko na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Ikaw ba'y tumataya din sa Saan lakay? Yan yung mga online na hindi lakay. Masama yan Ayan, magtatrabaho na lang ako lakay para sa pera. Huwag mong gagayin si Sister El, ha? Ayan, naging curious daw siya para may balita siya, tumaya. Ayan, pero nanalo naman. Ayan, 6,000. Ay, hindi na siya umulit. Ayan, baka manalo pa siya ulit. Ay, pero lakay, habol ko rin tong ating pabati dito. Maraming, sabi daw ay, advance happy birthday kay Ateng Michelle Amandi. And happy listening po sa mga staff ng General o Gen B Hotel sa Gimbal, Iloilo. At meron din lakay, sabi po ay pabati ang mga kumakain daw po dahil ang mga kumakain dyan sa
at kumakain at mga staff ng munting kainan sa M. Rojas sa Barangay Baclaran ay nakikinig at nanonood sa atin. Yan. Magandang umaga po. Dapat mapunta ni Sir yan para mabigyan din ng premyo. Actually, Lakay, siya ang nag-ano sa atin. Nag-chat. Siya nag-message sa akin na pakibati daw po yung mga kumakain doon at mga staff. Magandang umaga po. Anong restaurant yan? Munting kainan. Munting kainan. Parang naamoy ko para masarap ang pagkain dyan. Good morning, Noble Hila de la Cruz, Noble Greg Cayabyab, ayan, General Aika Quadra, kumusta ka na, sir? Ayan, at binabati natin si Mr. Michael Ismay Guy. Good morning po, ha? Noble Benji Kahukom ng Malolos Lads, at binabati natin si Mr. Michael Ismay Guy, ang sabi ni Michael Guy, ang opening ng trading sa Forex, ayan, sa dollar, 56 pesos and 60 centavos. Itago mo yung dollar mo, Miss Wina, ha? Ayan. At good morning, Kuyang Martin Ozaita. The road is long. Bilis naman ang oras. At ayan na mahibigyan ng kabahan natin palatunto ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sa pangalan po ni Miss Sister L. Elaine Apit, ito po si Wina Pearl Hesoro. Talagang may pearl, ha? Perlas ka talaga, Pearl. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binaohana. Bye-bye. Ingat, stay safe.